Libra, Sun, Moon at Rising. At ito naman tayo today for our weekly reading. At Libra, pagpasok ng week na to may kakaibang feeling akong nakukuha sa energy mo. Parang may bagay kang matagal lang iniisip pero hindi mo masabi ng diretso. At interestingly, hindi naman talaga ito dahil wala kang alam sa situation. Parang deep inside, alam mo na kung ano ang totoo. Channeling your energy. Your soul calls here. Ang challenge lang, Libra, ayaw mong tanggapin agad kasi may part sa'yo na umaasang magiging iba ang ending. Sa health, ang pinaka-sensitive sa'yo this week ay yung stress at mental exhaustion. Kapag marami kang iniisip, parang nadadala mo hanggang katawan. Pagod kahit hindi naman physically demanding ang araw mo. Disturbed sleep, pagiging irritable, o biglang gusto mo na lang mapag-isa. Kaya this week, kailangan mong bantayan yung tendency mong kimkimin lahat. Hindi mo kailangang ayusin lahat ng sabay-sabay. Mas gagaan ang energy mo kapag may regular na tulog, tubig, pagkain sa tamang oras at moments na tahimik ka lang. Sa love, dito ko mas nararamdaman yung tension. Kung may relationship ka, may isang bagay na hindi pa napag-uusapan ng maayos. Pwedeng may misunderstanding, distance, o pakiramdam na hindi kayo emotionally synchronized. May isa sa inyo na parang nag-o-observe muna kaysa magsalita. At Libra, huwag mong piliting hulaan ang nararamdaman ng isang tao. This week, mas magiging malinaw sa'yo kung sino ang sincere sa actions at sino ang puro salita. Kung single ka, may energy ng taong curious sa'yo pero hindi straightforward. Maaring tahimik na tumitingin, nag-o-observe o indirectly naghahanap ng paraan para malaman kung available ka pa. Pero wag agad gumawa ng conclusion Let their actions reveal their intention. Ang pinaka-message ko sa love mo this week, wag mong ipaglaban ang connection na kailangan mong hulaan araw-araw. Piliin mo yung nagbibigay sa'yo ng peace, hindi yung lagi kang naghihintay ng reassurance. At bago matapos ang week, Libra, may realization kang darating. Mas alam mo pala ang gusto mo kaysa sa iniisip mo. Libra, pagdating sa money at career this week, mas practical ang energy mo. Parang may moment na mapapaisip ka talaga, no? Saan ba talaga napupunta ang effort ko at ano ang balik nito sa akin? May nakikita akong opportunity na hindi necessarily loud or obvious. Hindi ito yung tipong biglang may malaking offer na susulpot. Mas parang may maliit na opening, conversation, inquiry, recommendation o idea na pwedeng lumaki kapag inalagaan mo ng tama. Kung employed ka, mas possibility or may possibility na mapansin ang ginagawa mo kahit hindi ka naman actively naghahanap ng recognition. May isang tao sa paligid mo na mas nakikita ang capability mo kaysa sa iniisip mo, pero be careful sa office communication. May tendency this week na may marinig kang information na incomplete, exaggerated o hindi buong kwento. Huwag kang sasali sa usapang hindi mo sigurado Observe first. Kung naghahanap ka ng work, business, clients, or bagong source of income, may movement pero kailangan mong maging selective. Hindi lahat ng opportunity na mukhang maganda sa unang tingin ay worth your time. May isang option na parang exciting pero kapag pinag-isipan mo ng mabuti, marami palang conditions or complications. For business owners and self-employed Libras, mas magandang week ito para mag-organize kaysa mag-rush. Check your pricing, expenses, pending payments, commitments, at kung saan talaga nanggagaling ang income. May leak somewhere kasi. Hindi necessarily malaking amount pero mga maliliit na gastos o desisyon na
na kapag pinagsama-sama, malaki rin ang epekto. At Libra, may isang bagay akong gustong sabihin dito. Huwag kang magdesisyon dahil lang natatakot kang mawalan. Kung may offer na pinipilit kang mag-decide agad, take your time ha. Kung may taong gustong manghiram, mag-invest ka o sumama sa isang financial arrangement, alamin muna ang buong details. This week, mas malakas ang intuition mo kapag hindi ka pressured at may potential din na magkakaroon ng magandang financial conversation, negotiation, payment, rate, salary, commission or business arrangement at surprisingly, mas may leverage ka kaysa sa iniisip mo. Kailangan lang marunong kang magsabi ng ito ang halaga ng ginagawa ko. Career-wise, Libra, may feeling na nasa transition ka. Hindi ibig sabihin na kailangan mong umalis agad ha. Ang nakikita ko is you're beginning to recognize what deserves your energy and what doesn't. At bago matapos ang week na to, may isang decision kang mas magiging clear. Hindi dahil may ibang tao na magsasabi sa'yo kung ano ang gagawin. Ikaw mismo ang makakaramdam na okay, ito pala ang direksyon na mas practical para sa akin. Money this week, less impulse, more strategy. At kapag ginawa mo yan, Libra, mas mapoprotektahan mo yung pera mo habang unti-unting binubuksan ang next opportunity. Libra, dito tayo sa family energy mo. May isang situation na parang matagal nang hindi na pag-uusapan ng maayos. Hindi naman necessarily malaking away to. Mas nakikita ko yung silence, distance at mga bagay na pinipiling hindi sabihin para maiwasan ng gulo. Pero this week, may chance na magkaroon ng conversation na matagal nang kailangan. Pwedeng may family member na biglang mag-open up, magtanong sa'yo o may sabihin na magpaparealize sa'yo kung ano talaga ang nangyayari sa side nila. Kung may family member kang medyo distant, huwag mong isipin agad na galit siya sa'yo ha. May possibility na may sarili rin siyang pinagdadaanan na hindi niya kayang ipaliwanag. Kaya bago ka mag-react, observe muna, Libra ha. At may isa rin akong napapansin. Family responsibility to. Parang may Libra dito na pakiramdam niya, siya ang kailangang umintindi sa lahat, siya ang tumutulong, siya ang sumasalo, siya ang nag-a-adjust. Pero this week, matutunan mong may limit din ang kaya mong gawin. At bago tayo magpatuloy, paalala lamang, hindi po ako nagme-message sa kahit sino man. Kayo po ang unang magme-message sa akin para sa private reading with exchange energy. At ang aking infos ay nakapost po dito, pinned or description or dito po sa aking profile photo. At maging mapanuri po ha, Libras. Okay? Continue tayo. Kung may OFW sa family or ikaw mismo ang nasa ibang lugar, mas magiging prominent ang communication. May message, call, update, or conversation tungkol sa pera, work, documents, schedule, or future plans. Ayan. May bagay na initially parang hindi pa settled pero habang lumalapit ang mga araw, mas magkakaroon ng direction. For those waiting for someone abroad, may energy ng distance being discussed seriously. Pwedeng pag-uusapan ng pag-uwi, pagbisita, paglipat, or kung paano magiging possible na magkita kayo. Ayan. Pero Libra ha, huwag mong i-assume na lahat ng sinabi sa'yo ay final agad. May information na pwedeng magbago once may confirmation na. Check the details bago mag-book, magbayad, or gumawa ng major commitment. Sa travel, may strong movement around you. Pwedeng may actual trip, short distance travel, family visit, work
work-related movement or kahit isang planong matagal nang nasa isip mo. Pero may isang bagay na gusto kong i-highlight, double check everything. Tickets, schedule, passport or IDs, accommodation, transportation, important documents, kahit simpleng detail ha, wag mong isipin na okay na yan. This week, mas safe kapag ikaw mismo ang nag-check kaysa umasa sa sinabi ng ibang tao. May possibility din ng last minute adjustment. Hindi ko nakikita na automatic itong magiging disaster. More like may kailangang baguhin sa timing, route, arrangement or plan para maging mas smooth. At kung may Libra na currently torn between staying where you are and going somewhere else, hindi mo kailangang pilitin ng desisyon habang emotionally overwhelmed ka. Bigyan mo ng space ang sarili mo. Because habang tumatagal ang week, parang may dalawang options na dati magulo sa isip mo, pero unti-unting nagkakaroon ng separation. Alin ang gusto mo at alin ang ginagawa mo lang dahil obligasyon. And Libra, may isang family matter na kailangan mong tingnan with compassion but also with boundaries. Hindi ibig sabihin na mahal mo sila, kailangan ikaw ang sumalo ng lahat. This week, your peace matters too. Libra, bago natin tapusin ang reading na to, may isang bagay akong gustong iwan sa'yo this week. Trust what you notice. Hindi lahat kailangan mong tanungin. Minsan, yung pagbabago ng energy ng isang tao, yung hesitation mo sa isang decision, yung feeling na parang may hindi ka dapat i-ignore, may dahilan kung bakit mo napapansin. Pero gamitin mo ang intuition mo ha, ng may discernment. Hindi lahat ng iniisip natin ay prediction, minsan ay anxiety lang. Kaya kapag may decision kang kailangan gawin, pagsamahin mo yung intuition at facts. Kapag pareho silang nagtuturo sa parehong direksyon, doon ka mas makakaramdam ng confidence. At Libra, wag mong ubusin ang sarili mo kakaisip kung ano ang iniisip ng ibang tao tungkol sa'yo. May mga taong may intindihan ka, may mga taong hindi, may hindi mo kailangang baguhin ang sarili mo para maging komportable sila. This week is also about emotional balance. Kapag may bagay na hindi pa malinaw, huwag mong piliting magkaroon agad ng sagot. May mga bagay na mas madaling maintindihan kapag hindi mo hinahabol. And one more thing, Libra, watch your words. May conversation this week na pwedeng maging turning point ha. Not necessarily dramatic, pero may isang sentence, isang tanong, or isang simpleng exchange na magbibigay sa'yo ng ibang perspective. Kaya bago ka magsimula, make sure na ang sinasabi mo ay galing sa clarity, hindi sa inis, fear, or disappointment. For those who are waiting for something, money, career movement, family plans, travel arrangements, or clarity in love, stay observant. Hindi mo kailangang habulin lahat. Some things will reveal themselves through consistency. And if this reading resonate with you, take what feels true for your situation and leave what doesn't. Always use your own judgment. Maraming salamat Libra sa panonood, sa pag-like, pag-comment, pag-share, at sa patuloy na suporta sa channel na to. Especially, shout out sa mga Libra subscribers, members, silent viewers, at sa mga laging present sa comments. Alam ko kung gaano kaka-importante yung bawat view, bawat interaction at bawat support ninyo. Kung gusto ninyong mag-shoutout sa next reading, comment your name, location, or simply Libra ako. At kung may part ng reading na tumama sa current situation mo, sabihin mo sa comments kung anong part. Health ba, love, money, career, family, OFW, or travel.
Libra, dalhin mo this week ang isang simple reminder. Hindi mo kailangang malaman ang buong story para malaman kung ano ang next right step mo. Take care of yourself, protect your peace, and stay grounded. See you sa next reading, Libra. This is Astro Luna Quest. Hanggang sa muli.